Hello uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo ngayon sa Challenger section. Two games ang i-analyze natin. Unahin natin sa laro nila Faustino Oro, ang 12-year-old Argentinian master. Ayan, international master. At isa po yan sa naghahangad na maging batang grandmaster sa buong mundo. At ang kaharap niya ngayon ay si Super Grandmaster Frederick S. Vane ng Germany. Naku, mabigat, mataas ang rating. At ang susunod natin ay ang laban nila Meow Meow at ang kaharap niya ay si Vaishali, ang ate ni Pragdananda. At si Vaishali po ang tumalo kay Faustino sa first round. Kaya unahin natin ang laro nila Faustino. Makakabawi na ba ang batang ito? Pag-aralan natin. White si GMS Vane, nag C4, English opening, nag E6 lang, Knight C3, D5, D4, nauwi sa Queen's Gambit, exchange, C takes D5, Bishop G5. Naku, legendary na ito. Panahon pa nila Kasparov Karpov. H6, ayun ang medyo kakaiba. Dito po kasi sa black, ang madalas ginagawa Bishop E7 o kaya Knight BD7. May tumitira din ng Bishop F5. Pero itong H6, medyo kakaiba ang itinira ng batang ito. Bishop E7, Bishop D3, castling, Knight GE2 at nag-Knight E8. Ayun, hinamon kagad ng exchange. Pero umayaw si GM. At nag-Knight D6. Okay. Queen C2. Develop. Rook E8. Ayan. Paghahanda lang mamaya sa potential na bukasan sa sentro. At nag-A5. Ayan. A5. Ayun, ano idea? Magda-Knight A6 siguro. Nag-Rook AD1. O yan. Pagkaganyan po, nagbabadyayan na magbubukas yan mamaya ng sentro. Kaya inihahanda na eh. Bishop F8. H3, okay, pasingaw lang sa back rank, Knight D7, King H1, ayan, medyo waiting lang muna, islog lang muna, Knight F6, ayun, teka muna. Pag King H1 pala, nobility mga kamatsas, ayan, kasi may mga nagtatanong, Coach, nasaan ang nobility? Ang old line po ay Rook FE1, ayan, ang lumang naitira na dyan, pero King H1, bago. Knight F6, Bishop E5, Knight D7, binalikan ang square, Bishop F4 na this time, Knight F6 ulit. Aba, mukhang inuutakan ng bata Parang sa isip niya, okay, draw. Mataas rating mo, Super GM ka. Umayaw si Super GM. Okay? Sa isip niya, 12 years old lang tong batang to. Bibigay to. B5, ayun. O medyo reckless pa sa pawn structure. O yung C6, mawiwik na kasi yun eh. Dapat daw ang tira po is Knight DE4. Ha? Parang ang dami ng puti dyan Pag kinain, kain. Pag kinain ulit, agaganon, yun lang. Mabigat na ano ito. Halimbawa kung mag-Bishop G3, ay, oo nga pala. Sabay capture, Bishop F5, pag nag-F3, depensa, magku-Queen D5, bawi. Kaso ang haba. Ang haba. Kailangan long range mo makita yon. O, balik tayo, bawi din. Galing nun pero nag-B5 ang batang ito. O, tingnan natin. Knight B1. Okay, inatake kagad ni S. Vane ang C6. Pero ang gusto ng computer is F3 lang. Tapos unti-unti E4. Ayan, nakita ko na kay Kasparov yan noong araw. Laro niya yan Mag-E4, unti-unti niyang gapangin yung sentro hanggang sa maganda pit-pit ang pwestuhan ng black. O, balik tayo sa Knight B1, Queen B6 dinipensahan, at nag-Knight D2, nag-iba ng ruta. Pwedeng Knight B3 at ilagay yung Knight sa C5. Bishop A6, Rook C1, pinilahan na. Rook C8, depensa, Knight F5 exchange. At saka pa lang ngayon nag-Knight DE4. Wala na sa timing mga kamatsas. Dapat daw po ay Knight B7 lamang. Okay, wala na sa timing pala yung Knight E4. O Knight E4, Bishop takes E4, D takes E4, at nag-Bishop D6. Magaling tong Super GM na to. Galing umintindi ng posisyonan, no? Tama yung Bishop D6 B4, ayun, inatake ang torre pero hindi nagustuhan. Bakit? Hilaw pa ba yung atake na yan? Dapat daw ay Rook E6. Iyan ang tira pero hindi nakita. Nag B4,
And ayun, kinapture. May check pa kasi doon kaya hindi basta-basta makakain sa F1. Kinapture ng king. O kasi kung kakapture ng tore, may knight e7 double. Nung kinapture, may double pa rin naman Rook FD1, another X move by Super GM. Dapat daw po knight D6 na pala, makipagsabayan na. Pag kinapture, knight takes F1, tapos pag nag-queen A6, capture sa E8, rook takes E8. Bakit rook ang pinangkain? Pag king, pag na knight G3, atakihin naman yung pawn sa E4. Okay, pero lamang pa rin ang puti na rook FD1, balik tayo. Nag-bishop D3, pasok, queen C5 check. Ayun, dinaan na sa mga pa-endgame na diskarte. Bitin yung pawn, may threatening knight D6 double, knight D7, binigay na lang talaga ang pawn sa A5. Rook A8 sinalubong, and the knight B3, dinipensahan, takes, and the rook A8, kinapture, nakipagsabayan na, smash capture, takes, and the king G1. Ayun. Kasi po dito sa ganitong portion, pag kinapture kasi yung pawn ay mapipingas yung pawn sa F2. So sabi nga nila lamang tiyan din yan Kaya king G1 depensa muna yung pawn sa D3 yan ang usapan. Kailangan iligtas yan. Okay, G4, hindi maka G6 may capture dun Knight B6, pupunta na ba sa C4 yan? Knight D6, Knight A4, dito ruta. Knight E4, King E7, Rook A1, pasok, hamon knight to knight, capture, King F1, good move. Ayan, ang purpose po dito ay wag basta-basta makatulak, may ganon. King E6, lapit lang, Rook B3, check, lapit uli ang King, and check ulit. Yun, teka muna. Natakot si Faustino Pag pumunta ba dito, Rook E5 check. Pag pumunta dito, check ulit. Okay? Pag pumunta dito, may rook takes F7. Okay? Baliwala pala yan. Yung mga ganyan-ganyan. Yun. Tapos magpupush-push na yan. Okay? Baliwala. Walang progress sa magagawa kung pawn and rook lang ang nandyan. Maganda yung king sana makapasok sa eksena. Kaso di makapasok O kaya bumaba si Faustino. Chumek, king D6, king D2. Yun lang. Makukuha na. G6, F4, check na, wala na Okay, kasi ito na po ang paparating, Rook C5, Rook C3 na yan ang nakikita ko dyan. Kaya chumek na, binigay na niya, counter na lang sa kabila, nag-F5, G5, and ayun, punta sa malayo, check, King E7, push. 4 versus 3 lamang ng isang pawn. Rook G3, kulit-kulit, kalikot, check, King D7, check ulit. Ayun, chumek ulit at dito po ay nag-resign na si Faustino. Na dalawang sunod siya. Round 1, round 2. Magaling kasi itong batang to. Marami ring ina-upset na mga GMs to. But ewan ko nga lang dito at hindi makaporma. First round, talo siya kay Vaishali. Ngayon naman, nadali uli na Super GM. Matuturuan siya ng leksyon dito. Naalala ko dati si Wesley So, di ba? Nung bagong usbong lang, naimbitahan siya sa, dati noon, Class A, Class B, Class C. Ngayon, iba na no? Masters, Challengers, tsaka Amateur. Ganun ang term na ngayon sa kategorya ng tournaments nila ngayon Okay, ngayon, sunod natin ang laro ni Meow Meow. Kalaban niya ang ate ni Prag. Nako! Ubra na ba si Meow Meow? Pag-aralan natin. White dito si Vaishali, nag D4, Knight F6 si Meow Meow, C4, E6, G3. Makunat na naman, malakatalan na naman ito. Castling, Knight C3, A5 by Meow Meow. Walang biro talaga, no? Pag si Meow Meow talaga pinapanood ko, kakaiba talaga. May mapapansin din kayo Opening pa lang, may something na no? A5 Comedy talaga D takes C4 ang madalas ditong ginagawa, C6 at Knight BD7. Akalain nyo may A5 pala na ganung variation. Tingnan natin. Nag-castling, C6, B3, ayan, simple lang, double piangketo lang, B6, Knight to E5, Bishop A6, okay, may pressure sa C4,
Bishop B2, Knight FD7. Okay, so ano naman yan, theoretical pattern para ma-neutralize ang knight na yan. Malakas eh. Hindi naman kasi pwede yung isang knight mga kamatsas kasi kakapturin yung pawn. O di ba malilibre yun. Knight FD7, kumapture sa D5, capture, at nag-rook C1, paghahanda lang para maganda yung, ano man tawag doon? Palitada. Para maganda palitada dyan sa C-file. Ayan, maganda control. Knight takes E5 at yan po ang novelty. New move dahil ang nakaraang ginawa dito ay Rook A7. Yan. Okay? Meron ng tumira niyan. Pero bago ang tira ni Meow Meow, capture, saka pa lang nag-Rook A7 at Queen D2, Rook D7. Kakaiba, diskarte ah. Rook FD1, Bishop B4. Okay? So bago ko ituloy, psychologically, no, talagang si Vaishali gustong manalo kasi by title, by rating, angat siya. Underdog si Meow Meow. Si Meow Meow, sa tabla lang na resulta, maganda sa kanya, no? Safety. Queen D4, Bishop C5, Queen A4, Rook C8. Ayan. Okay, tamang develop lang. Kaya po nag-Rook C8, hindi lamang sa paghahanda sa C-file para makadevelop na rin ang knight na pinipigilan kasi ng white makadevelop. Knight to B5, okay, pupunta ba doon? Knight C6 na, Bishop F1, kinapture na ang knight. Siguro tamang duda na rin si Meow Meow na baka mamaya makatalon pa yan sa D6, di ba? Nag-Rook C7, umilag sa pin, at nag-A3. Okay? Yan, may salbahisking paparating. Capture, tapos may B4. Imagine niyo po, may bitin doon sa tore. Pero nag-Knight A7, inilagan kagad. Naamoy kagad ni Meow Meow. Bishop A6, nang istorbo muna sa battery, at napailag. Bishop F1, H5. Ayan, mag-H4, gagapang. Rook C2 muna. Queen D7, hamon queen to queen. And the Queen H4, tineret ang pawn. G6 depensa. Rook C1. Ayan. Okay, pile up lang. With the idea to play B4. At nag-Rook C8. Ayan, para handa na kapag nag-B4, alis lang, Bishop E7, walang problema dahil kompleto na ang depensa ng tore. At nag-Bishop A6, inistorbo ulit. Rook A8. Teka muna, baka mamaya mapa-B4 hindi ba bitin yon? Bini4 na nga. Takes, pero dito mga kamatsya, so unang tingin, no? Saan pupunta ang bishop? Unang tingin parang tagpas ang tore. Pero merong inihanda pala dito si Meow Meow na panimpla, timplado. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsyas. At nakita nyo ang panimplang Queen A4. Yan ang kailangan talaga makita. Panimpla yan kasi may counter sa bishop eh. Galing ano? Kinapture, nakipagsabayan na. O baka mapaisip kayo, coach, ba't hindi bumaba na lang? Pag bumaba pag kinain yan, queen, bitin pa rin ng tore ah. Ang gagawin po kasi is Bishop E7. Aalis na ang bishop, may threat pa sa reyna. Hindi makakakain. Diba? Losing ang puti ngayon. Ang black ang kakain ngayon sa tore. Yan, okay? Kaya ingat po tayo kung sa atin mangyari, no? Kaya yung may mga sequence na nakakalito eh. Capture, takes, and then bishop takes, queen D4, hamon, queen to queen. At dito po pagka queen D4, sa malamang nag-offer ng draw dito si Vaishali. Hinamon na niya ng tabla. Tabla? Mukhang yan lang din ang gusto mo eh. Sabay ganun eh. Parang naalala ko sa sa amin sa laro-laro eh. O tabla, yan naman ang gusto mo eh. parang gusto lang tabla lang ah. O ayan. Dito po pumayag si Meow Meow ng tabla. O, not bad. GM plus higher rated kaysa sa kanya, plus rating siya ng konti. Ayun. Okay po. So silipin natin ang kanilang standing. After round number 2, ang nangunguna ay si Nguyen. Ayan. And 1.5, Esbain, Yakub Web, El Ami, Bok, Ramesh Babu, Vaishali, and Meow Meow. Aba, talagang sumasabay si Meow Meow ah.
Oh, yung mga Indian na malalakas din to sila Divya, oh, Deshmukh, oh. Oh. Yan ang gusto ko maglaban, si Divya Deshmukh and si Meow Meow. Si ano kasi si Divya malakas 'yon, laging champion din sa women's 'yun eh. Ang round number 3 po nila mamaya, ito po, banggitin ko na lang, di niyo nakikita sa screen ano. Ang makakalaban ni Meow Meow ay si Super GM Frederick S. Vane, yung tumalo kay Faustino. Bata pa naman si Faustino, 12 pa lang eh. Grabe ka, ano no? Pero nung naglaban kami sa chess.com, talo ko mga ka-chess. Ipinost ko rin yun dati eh, sa Kamatsas Facebook kung di ako nagkakamali. Talo ko eh. Winning na sana kaso syempre Blitz, na blunder pa eh. Nataranta sa oras eh. Okay, maraming salamat po mga Kamatsas. Kung kayo po may mga masasabi pa na mga bagay-bagay dito, lapag nyo lang po sa comment section below. At kung may mga request po kayo na gusto nyong ipapasadang game, tignan po natin kung talagang matindi dating at interesting, papasadahan po natin. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.